Do you know where secrets go? 'Cause I've forgotten mine. They've slipped out of my control, and you know where they hide. Your love's a little heavy, you're touching me already, and it's working up my nerves. You should probably forget me, 'cause I'm terrified you'll get me when I'm at my worst. It's not too late to let you know that you're in love with a ghost. So run! Pack up your bags and run! Ka ba ng mga pang-offroad na motor ni Honda? I think itong video na to ay para sa inyo. So in this video guys, tatalakayin natin ang mga motor na pang-offroad ni Honda na papasok sa panlasan nyo. Kaya naman tara, samahan nyo ako ikutan yung mga motor nila. Let's go! So, umpisa muna natin guys dito kay Honda CRF 250 RX. So, ito yung itsura niya guys. So, pagdating naman sa kanyang engine specs, of course, it is powered by 249cc, liquid-cooled, single-cylinder, at merong compression ratio na 13.9:1. Meron din siyang dual overhead cam, 4 bulbs per cylinder. Pagdating naman sa kanyang seat height, meron siyang seat height na 13.2 inches at merong fuel tank capacity na 2.1 gallon. So, ilalagay ko lang sa screen guys yung per liter niya. So, itong motor na to guys ay goods na goods, no? Sa mga mahihilig dyan sa pang-gaming, no? Kung halimbawa gusto nyo ng motor na pang-off-road gaming is I think itong si Honda CRF 250 RX ang nababagay para sa inyo. So, this pang-trail na motor or pang-enduro na motor guys is non-street legal, no? Dahil wala siya ng mga headlight, turn signal light, maging wala din siyang dashboard at tail light. So this one guys is goods na goods lang pang gaming, or kung halimbawa gusto niyo talaga ng motor na mas malakas doon sa nauna yung motor, like nagkaroon kayo ng motor na CRF 150, I think this one is goods na goods para sa inyo. Yung downside nga lang niya is hindi po siya pwede pang street, hindi siya pwedeng dalhin sa mga city kasi nga this one guys is non-street legal. So kung makikita nyo guys, naka-inverted telescopic fork suspension na siya. So meaning napakaganda po ng plane nito during your off-road rides, no? Off-road gaming. At the same time, pagdating naman dito, ayan, ito yung kanyang gulong sa likod. Makikita nyo guys, napaka-aggressive. And then pagdating sa suspension niya, napakaganda din. So makakaasa ka guys na napakalambot ng plane ng suspension niya, both front at saka sa rear. So, sa kanyang mga braking system naman guys, ginamitan siya ng single hydraulic disc brake dito with single pot piston brake caliper. And then dito sa front is, ayan, same lang din, naka-single hydraulic disc brake with dual pot piston brake caliper. So, ayan guys, kung gusto nyo mag-upgrade from 150cc, tapos gusto nyo ng ganitong motor, itong motor na to guys ay mayroong presyong, ayan, 469,000 pesos. This Honda CRF 250 RX guys is 2022 model. So nakalagay dito guys is cash only. So meaning hindi nyo siya pwedeng bilhin ng hulugan. So kung gusto nyo talaga tong motor na to, spot cash po talaga yung presyo niya, no? So ayan guys, meron tayong full review nito. Yung sinasabi ko lang ngayon guys is yung brief review niya. Sa mga gusto dyang mag-upgrade, again, from 150cc to 300cc, meron din silang available dito guys na Honda CRF 300L. So ito si Honda CRF 300L guys. So pagdating sa headlight niya, naka-LED, turn signals naka-LED, taillight niya guys, check natin. Ayan, naka-bulb type po yung kanyang brake light, turn signal is naka-LED. And good thing guys, itong motor na to is naka-fully digital instrument panel na din. So ito yung higher displacement ni Honda CRF 150L. So itong motor na to guys, goods na goods to, no? Pang halimbawa kung gusto nyong i-long ride, kasi itong motor na to is naka-liquid cooled na. So nung sumali ako ng endurance, marami akong nakitang naka CRF 300L or CRF 300 Rally. So ayan, pwedeng-pwede to pang long ride, pang off-road, pang enduro, pang gaming. Nasa kanya ng lahat. At the same time, mas powerful to kumpara doon sa 150cc. So pagdating sa engine specs ni Honda CRF 300L, it is powered by 286cc liquid-cooled single-cylinder 4-stroke
At meron din siyang dual overhead cam, 4 bulb, at merong compression ratio na 10.7:1. Siya din po ay naka PGM FI na with 38mm throttle body. So, yun yung kinaganda ni CRF 300L. So, kumpara doon kay CRF 200RX guys, itong isang to guys is street legal na, no? So, ayan. So, kung gusto nyo ng motor na higher displacement pero street legal, well, I think itong si CRF 300L para sa inyo. Marami kayong magagawa dito sa motor na to. Kung gusto nyo talagang pag-gaming ng motor, pwede siya. Kung gusto nyo pang long ride, pwede siya. Dahil nga po siya ay street legal at the same time FI na din. So, pagdating naman guys sa kanyang fuel tank capacity, itong si CRF 300L ay merong fuel tank capacity na 2.1 gallons including 0.5 gallon reserve. And at the same time sa seat height naman niya, meron siyang seat height na 34.7 inches with ground clearance na 11.2 inches. Ayan. So, yun po kasi yung nakalagay sa kanyang website guys instead na millimeter. So, ayan, kita-kita nyo naman, napakaganda na suspension niya sa front. Naka-inverted telescopic fork suspension with single hydraulic disc brake and dual pot piston brake na din to siya sa front. Sa likod naman, ayan guys, naka-monoshock suspension. Napakaganda din po ng play nito during your off-road rides. Naka-single hydraulic disc brake and single pot piston brake caliper na ang brand ay Nissan. And, of course, napakaganda kasi naka-fully digital instrument panel na din siya. Kung wala kayong budget, guys, kaya Honda CRF 300L, meron namang Honda CRF 150L. So, ito yung entry level na pang off-road. So, meron silang dalawang color variant dito, guys, which is itong black-red combination at black-white-orange combination. No? So, na-review ko na to, guys. No, pero gagawin pa rin natin ito ng update review this 2023. So, yung nagustuhan ko dito kay CRF 300L guys, based on my own experience, napakaganda po talaga na suspension niya, no? Napakaganda po ng play, lalong-lalo na kung idadaan nyo to sa off-road. So, dito muna tayo sa physical appearance sa kanyang headlight. Ayan, naka-bulb type. Turn signals is naka-bulb type pa rin. Pero kahit ganun pa man, naka-inverted telescopic fork suspension sa front, color gold. Single hydraulic disc brake with dual pot na siya guys. So napakaganda po ng braking system nito. Kung halimbawa gagamitin nyo to, no? At the same time, sa likod naman, ayan, siya po ay naka single hydraulic disc brake with single pot piston brake caliper. Pagdating sa suspension guys, maganda din po yung play na suspension niya sa likod. Ayan. So na-try ko na po ito guys. Nagawan ko to ng test ride at saka full review. So, kung gusto nyo po ng detailed review, i-check nyo na lang din po sa aking YouTube channel. Isa pa sa nagustuhan ko guys, naka-fully digital instrument panel na din siya. And napakatipid din po niya sa gasolina. So, pagdating sa engine specs ni CRF 150L, it is powered by 149cc, 4-stroke, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, at merong seat height na 863mm. Fuel tank capacity na 7.2 liters. Meron siyang cash price guys na 147,900. Tapos kung gusto niyo ng hulugan, naka-promo siya guys, less 2,000 sa down payment. Ayan, so instead na ang down payment is 11,388, yung down payment na lang po niya guys is 9,388. So meron siyang monthly amortization for 3 years na 7,301. So alin po dito sa motor na to, pili lang kayo ng kulay. Ayan guys. Next, kung naghahanap pa kayo ng mas mura dito kay CRF 150L pero 150cc pa rin, meron silang bagong Honda XR 150L. This one guys is 2023 model. So dito muna tayo sa kanyang engine specs. So this Honda XR 150L guys is powered by 150cc to be exact, 4-stroke, single cylinder, air-cooled, overhead cam, at meron siyang fuel tank capacity guys na 12 liters. Ayan, mas malaki yung fuel tank capacity niya kumpara dito kay CRF 150L. At meron din po siyang seat height na 825mm. So, medyo may kataasan din po itong motor na to. So, sa height ko na 5'5 guys, abot na abot ko to. Kung halimbawa, may height kayo ng mga 5'4, kayang-kaya nyo rin po itong abutin. So, yung pinagkaiba lang ng dalawa guys, kaya mas mahal ito si CRF 150L, it's because napaka-modern na ng design niya. Kung mapapansin nyo, naka-inverted siya, while itong isa is naka regular telescopic fork suspension lang. Naka-digital instrument panel si CRF 150L, while si XR is naka-analog dashboard. And this one guys is FI, and the other one is carb type pa rin. And pagdating naman sa braking system sa likod, ginamitan siya ng
drum brake, while si CRF is naka-disc brake na. Itong si CRF 150L is naka-liquid cooled, while itong si XR 150L is naka-air cooled pa rin. Kaya mas mura siya ng konti dito kay CRF 150L. So, sa mga nagtatanong, itong motor na to is goods na goods, no? Kung halimbawa yung bahay nyo is talagang ma-rough road, bagay na bagay itong motor na to para sa inyo. At tapos bahain din, ayan. So pwedeng pwede na to si XR 150L. Tapos sa mga nagtatanong, pwede ba siya i-long ride? Pwede naman siya i-long ride, guys, no? Sa mga nagtatanong, air cool, hindi siya pwede i-long ride. Pwede naman po kasi nakatry naman din po ako ng motor na air cool siya, pero pwedeng pwede siya i-long ride. So yung presyo niya, guys, is ayan, 96,900 kung bibili nyo ng cash. Ang down payment naman niya is 7,461 kung hulugan, at monthly for 3 years na 4,539 at rebates na 200. Tapos kung gusto niyo naman ng ibang bracket, meron po silang bracket mapagpipilian like 6 months up to 36 months. So ayan guys, si XR 150L. No? So kung may katanungan pa kayo guys regarding sa mga pang-offroad na motor ni Honda, comment lang sa baba. Anyway, brief introduction ko lang to sa bawat motor ni Honda na pang off-road. So kung gusto niyo po talaga ng detailed review, i-check nyo lang po sa aking YouTube channel kasi na-review ko naman po lahat ng mga motor na to. So alin dito sa mga motor na to guys yung gustong-gusto nyo at nababagay sa panglasa nyo? I want to know your thoughts below, no? Kasi iba-iba kasi yung mga karakteristik ng mga motor na to, depende din sa budget ninyo. Kaya ayan. So this motorcycle guys is available dito sa Honda Venus Marketing dito sa may Sobricary Street. Ayan, along the highway lang siya, no? So Tagum City, ilalagay ko na lang po yung kanilang full address, maging yung phone number nila sa description box ko sa baba para po mas makapag-inquire kayo.